Mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumatinawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin Efeso 4 verse 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pagkakaisang mula sa Espiritu at kapayapaang nagbubuklod sa bawat isa. Ibig sabihin, magkaugnay ang pagkakaisa at ang kapayapaan. Ang kapayapaan at ang pagkakaisa. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay hindi sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho, kundi ang pagkakaisa ay pagbubuklod-buklod ng magkakaiba. Pagbubuklod-buklod ng magkakaibang uri, kulay, lahi, kultura at iba pa, na kung saan lahat ay magkakaugnay sa isang layunin at tayo ay nabubuklod sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya't ang salitang ginamit ni Pablo ay sikapin. Bakit? Sapagkat naroon ang katotohanan na dumarating sa sitwasyon na ang mga tao ay nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng di pagkakasundo. Subalit sa lahat ng ito, ay sikapin nating mamuhay sa pagkakaisa na nagmula sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya't ito ang panalangin natin. Sa panahon natin ngayon, ilang mga bansa ang naglalaban-laban, ang nagdidigmaan na nakakaapekto sa iba't ibang bansa, na tayo rin dito sa bansang Pilipinas ay sobrang naapektuhan. Kaya't lagi nating panalangin na ang lahat ng ito ay magkaroon na ng pagkakasundo, pagkakaisa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya ay inaasahan din na tayo ay magkakaisa sa isang espiritu sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo upang tayo ay humakbang ng magkakasama sa kabila ng pagkakaiba-iba, na tayo ay may kanya-kanyang pagkatawag sa layuning makapaglingkod sa iisang Diyos. Kaya't sikapin natin na sa araw-araw ng ating pamumuhay ay naroon ang ating damdamin na tayo ay maging kaisa ng bawat isa sa tunguhin ng matagumpay na paglilingkod bilang pagsunod sa ating Panginoon. At sa pamamagitan nito, ito ay magdudulot ng kapayapaan. Kung ang lahat ay nagkakaisa sa layunin ng paglilingkod, nagkakaisa sa tunguhin at pangitain ng iglesia, kung lahat ay nagkakaisa sa pag-ibig, nagkakaisa sa paglilingkod, nagkakaisa sa layunin, nagkakaisa sa ministeryo, nagkakaisa sa pagdidisipulo, ang bunga nito ay kapayapaan. Kapayapaan na hindi lamang nasa sa atin, kundi kapayapaang na ipapadama sa bawat isa. Kaya't kung hangad natin ay mapayapang buhay, mamuhay tayo ng may kapayapaan sa pamamagitan ng pagbubuklod-buklod, pagsasama-sama, pagkakaisa, pagtanggap, at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa, pagkilala sa pagkakaiba-iba, subalit nagkakaisa sa layuning mapaglingkuran ang Diyos na buhay. Ang kapayapaan ay mararanasan mula sa ating puso, sa bawat tahanan, sa simbahan, maging sa ating lipunan. Ito ang hangad ng Diyos para sa atin. Ay manalangin. Dakilang Diyos na nagbubuklod sa amin, Diyos na nagtuturo sa amin ng pagkakaisa, na kami ay maging tagapamagitan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na laging magsumikap na isa pamuhay ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan ng buhay. Ang lahat ay maranasan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, kapayapaang nagmumula sa inyo. Sapagkat sa tunay na kalagayan ng mundo, ito ay puno ng kaguluhan, kalituhan, di pagkakasundo,
Pero sa inyo, O Diyos, kung kami ay susunod, kami ay magiging instrumento ng pagkakaisa at pagkakasundo-sundo ng kapayapaan at pagbubuklod. Kaya't naririto po kami, O Diyos, gamitin mo ang aming buhay, pagpalain mo kami at maranasan namin ang maibahagi ang kapayapaan at gamitin mo kami bilang instrumento ng kapayapaan sa loob ng tahanan, sa simbahan, maging sa aming pamayanan. At nawa, Panginoon, kilalanin ka bilang Diyos, Diyos ng kapayapaan at Diyos na buhay na nagbubuklod sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Tayo ay magbuklod-buklod sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. God bless everyone.